Sinben Book 5, Chapter 46. Sa ikalawang pagkakataon ay nagawa ngang makapuntos ni Mendez kay Kyrie Lastimosa. Hindi lang iyon, nagawa rin niya itong paupuin sa sahig ng court na napakabihirang mangyari rito sa tagal na nitong naglalaro. Naging dahilan tuloy iyon upang sina Cyrus at Kyle ay magawa rin ni Mendez ng bulatin sa play na iyon. 17-2 na ang score. Kung titingnan ay malayo pa ito sa katotohanan. Kaso, ang pag-score ng isang hindi kilalang manlalaro sa isang Kyrie Lastimosa ay isang malaking impact sa ego nito bilang isang manlalaro. Nagdidilim ang paningin ni Kyrie nang siya ay tumayo. Hindi niya maisip kung paano iyon nangyari. Sa pagkakatanda nga niya ay si Kyle palang ang nakakagawa nito sa kanya noon. At paano raw na ang maliit na manlalarong ito ay nagawa sa isang tulad niya. Nasaktan ko ba ang ego mo? Biglang tanong pa nga ni Mendez na makikitang hawak na ang bola. Nang marinig naman ito ni Kyle ay agad siyang lumingon dito nang natatawa. Anong sinasabi mo, Mendez? Anong nasaktan? 17 points na ako habang ikaw ay... Siya, tuloy na. Hindi ako interesadong makinig sa mga sasabihin mo. Bulalas agad ni Ricky na ikinapalakpak pa ni Maki. Iyan ang gusto ko sa iyo, Ricky eh. Marunong ka nang sumagot sa kalaban. Bulalas ni Maki at napakuyom si Kyrie nang mahawakan ang bola. Agad nga siyang nagpakawala ng tira sa kanyang pwesto at hinalit noon ng basket na ikinatango naman ni Ricky. Ano ka ngayon? 19-2 na. Ano na ang gagawin mo? Ngayon ka magyabang sa akin, Mendez. Bulalas nga kaagad ni Kyrie na agad na hinarangan si Mendez nang mapunta rito ang bola. Si Cyrus naman ay napaseryoso sa reaksyon ni Kyrie. Kitang kita niya na hindi ito natuwa sa ginawa ng kalaban nito kanina. Wala raw siyang maalalang gumawa noon kay Kyrie sa Maharlika League at kahit sa Mindanao Basketball Cup. Kalmado lang naman na pinatalbog ni Mendez ang bola sa harapan ng natatawa niyang defender. Para raw yatang nababaliw ang itsura ngayon ni Kyrie at mukhang epekto ito ng ginawa niyang ankle breaker crossover. Alam naman niyang hindi na siya mananalo rito. Kaso alam niyang hindi nito malilimutan ang laro nilang ito at masaya siyang nagawa niya ito sa isang Kyrie Lastimosa. Sa pagtingin nga niya sa mga mata nito ay doon na rin siya nagpakawala ng isang outside shot na agad na ikinatalo ng kanyang kalaban. Bakit tumalon ka kaagad, Kyrie? Bulalas ni Cyrus at makikita nga ang pagngiti ni Mendez dahil sa ginawa ng kanyang kalaban. Umiwas nga si Mendez at humakbang pa siya palayo. Dito na nga rin siya tuluyang nagbitaw ng outside shot na tuluyan na ngang humalit sa basket. Napakuyom pa nga ang shooting hand nito at makikita sa mga mata niya ang tuwa dahil sa nangyayari sa larong ito. 19-4 na nga ang score at biglang bumuladas pa si Romero na ikinaseryoso ni Kyrie Lastimosa. Kapag natalo ka ni Mendez, hindi na siguro kita hahamunin ng one-on-one. Bulalas ni Maki na ikinailing naman ni Cyrus at ng kasama nitong si Kyle. Napatawa naman si Ricky at napatingin kay Kyrie na huminga ng malalim. Mukhang kalmado na uli siya. Nabigo ako sa usapan namin ni Sir Kyle. Sabi naman ni Mendez sa sarili at nang hawakan na ni Lastimosa ang bola ay bigla itong ngumiti ng marahan. Asa ka pa, Romero, sambit nito. Mendez, pasensya na kanina. Hindi na ako makapaniwala na magagawa ng gaya mo iyon sa akin. Pinatalbog nga ni Kyrie ng mabilis ang bola at dito na nga muling umihip ang hangin. Kumaliwa si Kyrie at bumigla ng pagtalikod kay Mendez. Sinandalan niya ito at pagkatapos ay isang mabilis sa paghakbang pauna at pagtalon palayo nang nakaharap sa basket ang ginawa nito. Isang fade away shot ang gagawin ni Kyrie at nagnilim naman ang paningin ni Mendez. Ginamit niya ang kanyang bilis upang makapunta sa tabi nito at si Mendez ay itinodo na rin ang kanyang pagtalon upang magbaka sakaling maaabot niya ang bola sa ere. Hangin ang nahampas ni Ricky at nang mapatingin siya kay Kyrie ay makikita ang pagngisi nito at kumpiyansa sa nangyaring iyon. Umarko ang bola at bumulusok sa basket. Sa paglapag nga ng dalawang magkalaban ay makikita ang kumpiyansa ni Kyrie habang si Mendez naman ay bumigla ng takbo sa basket na ikinaseryoso ng mga manonood.
Nagmintis ang tira ni Kyrie at dito na nga napangiti si Mendez dahil hindi niya ipinahalata sa kalaban na nahagip niya ang bola. Nakuha niya ang rebound at sa pagpapatalbog niya nito ay mabilis siyang hinabol ni Lastimosa. Sira ulo ka, naisahan mo ako. Sambit ni Kyrie na mabilis na dinipensahan si Mendez. Sa pagkakataong ito raw ay hindi na raw niya ito papalusutin. Ginamit nga agad ni Ricky ang bilis ng kanyang ball handling at dito na nga napaseryoso ang mga nanonood dahil nang umatras si Mendez ay bumigla ito ng tira. Umasa si Kyrie ng pag-abante sa move na iyon at naisahan siya ni Mendez ng sandaling iyon. Kumawala ang bola at hinampas niya kaagad ito kaso isa na namang mataas na release ang ginawa ni Ricky at sa pagkakataong ito ay hinalit na nito ang basket na ikinakuyom na lang ni Kyrie nang siya ay lumapag. Akala ko mahuhuli ko ang galaw niya pero bakit wala akong nagawa? Anong problema? Tanong ni Kyrie sa isip na may paghinga pa ng malalim nang makita si Mendez na naglalakad na para kuhanin ang bola. Hindi mo pa rin ba napapansin kung bakit nagagawa ko na ito? Sabi naman ni Ricky sa isip at pinatalbog na nga niya ang bolang kanyang kinuha. 19-6 na. Sabi nga ni Ricky na mabilis na ipinasa kay Kyrie ang bola. Kasunod noon ay ang mabilis din niya ang paglapit dito upang siya ay matirahan ng biglaan kaso inaasahan na rin naman ito ni Kyrie. Napaseryoso nga si Lastimosa nang lampasan niya si Mendez kaso dito na rin mabilis na pumihit ng galaw ang kanyang defender. Mukhang may pag-asa pa yatang manalo ang ating bata. Nararamdaman mo ba, Kyle? Tanong naman ni Ricky na ikinaseryoso ng kanyang kasama. Imposible raw ito sa isip ni Kyle pero habang pinapanood niya kung paano makipaglaro si Ricky sa kanyang kakambal ay parang may kung anong pakiramdam siyang naramdaman sa dibdib na nagsasabing pwede rin daw iyong mangyari. Naabutan nga ni Ricky si Kyrie at dito naman mabilis sa pinatalbog ni Lastimosa ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti. Pinalampas niya si Mendez at nang umatras siya ay dito na siya napaseryoso dahil tinabihan siya ng kanyang defender. Nahuli ba niya ang galaw ko? Tanong nga ni Kyrie sa sarili at mabilis niyang iniiwas ang bola sa paparating na kamay ni Mendez. Dito na nga rin siya tumalo ng mataas para magpakawala ng isang mid-range shot kaso nang pataas na ang bola ay bigla na lang itong napalo ng kanyang kalaban. Paano ba niya iyan nagagawa, Maki? Naitanong na nga lang ni Kyle nang makita ang pagtapik sa bola ni Mendez. Hindi mo ba napapansin? Pagod na kaagad ang kakambal mo sa ilang ulit na habulan at talunan sa laro. Bilisan ang galaw nila at mukhang after ng maharlika ay patambay-tambay lang ang ginagawa niyang si Kyrie. Pagsisiwalat ni Maki at nang makuha ni Mendez ang bola ay dito na napaseryoso si Kyrie dahil pinagmasdan siya nito. Hindi na ako natutuwa Bakit parang pakiramdam ko ako na ang mas mahinang maglaro ngayon? Kung mapapanood ito ng marami siguradong pagtatawanan nila ako. Sabi nga ni Kyrie sa sarili at mabilis niyang nilapitan si Mendez para bantayan. Maliksing dribbling naman ang ginawa ni Mendez. Pinatalbog niya ang bola ng salitan sa dalawa niyang kamay at nang napapahabol na naman si Kyrie Lastimosa ay dito na nga gumalaw ang kanyang mga paa at isang pag-abante ang kanyang ginawa. Napatras agad si Kyrie at napangiti naman si Mendez dahil sa biglaan niyang pagbalik. Isang malaking espasyo ang kanyang nagawa at napalunok na nga lang si Cyrus Q na nakikita na rin kung paano ito nangyayari. Hindi pa rin napapagod si Mendez kahit kanina pa sila naglalaro. Bulalas ni Cyrus na hindi na nga napigilang mapasigaw kay Kyrie. Ayusin mo, Kyrie. Ang bilis mo yatang mapagod pero ang kalaban mo ay parang walang pagbabago sa galawan. Nanonood ang kakambal mo at hindi ka pwedeng matalo. Sabi pa nga ni Cyrus at si Kyrie ay napaseryoso nang marinig iyon. Hinihingal na nga siya at si Mendez ay parang wala lang. Nandito nga rin pala si Kyle at kung matatalo siya, hindi pwede. Sabi ni Kyrie na mabilis na humakbang palapit sa tumalo ng si Mendez. Kumawala na nga ang bola at hindi niya ito naabutan. Paglapag nilang dalawa ay doon na nga bumulusok pababa ang bola sa basket. Pinagmasdan lang ito ni Mendez habang si Kyrie naman ay tumakbo sa pag-asang magbimintis iyon at makukuha niya ang rebound.
Noon pa man na nagsisimula kami ni Kyle ng basketball, mas magaling na siya kumpara sa akin. Ako ang palaging pinupuri sa ibang mga bagay pero pagdating sa basketball, alam kong mas magaling sa akin ang isang iyon. Hindi ko siya matalo. Palagi ako nagpa-practice pero wala akong magawa. Balang araw maglalaro ako para sa national team at ako ang magiging pinakamagaling na basketball player ng Pinas. Ito ang palaging sinasabi noon ni Kyle kapag magkasama sila. Tuwing naglalaro nga sila ay naririndi na siya. Ayaw na niya itong marinig at ayaw na niyang malaman dahil paulit-ulit na raw ito. Hanggang sa isang araw, nakilala niya si Yen, ang babaeng pareho nilang nagustuhan ng kanyang kakambal. Napailing na nga lang si Kyrie nang marinig ang mga salita ni Kyle sa isip niya tungkol sa gusto nitong mangyari noon. Hindi na raw ito mangyayari dahil siya na raw ang gagawa noon. Kaya dapat tapusin ko na ang laro naming ito ni Mendez. Sabi niya sa sarili at napakuyom si Maki nang makitang nagmintis ang tira ni Ricky. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Maging si Kyle nga ay napaseryoso rin dahil si Ricky ay hindi na umalis sa tayo nito matapos ang tirang iyon. Nakuha ni Kyrie ang bola at agad niya itong inilabas sa arko ng tres. Pagharap nga niya sa basket ay agad niya itong itinira at ang inaasahan niyang lilitaw na si Mendez ang biglang nagpabago ng nararamdaman niyang kumpiyansa at yabang sa katawan. Kumawala ang bola at hinalit ito ang basket sa pagpasok nito. Ang tirang iyon nga ni Kyrie ang tumapos sa one-on-one game nila ni Ricky Mendez. Subalit hindi siya nakaramdam ng pagkapanalo sa nangyaring iyon. Napakuyom nga siya ng kamao at napahangos palapit sa nakatingin lang sa kanya na si Mendez. Bakit hindi mo hinabol ang bola? Sinadya mo bang magmintis ang tira mo? Bakit hindi mo ako pinigilan? Inis na wika ni Kyrie na mababakas lalo sa muka ang frustrations dahil sa nangyaring iyon. Napailing na nga lang si Maki sa ginawa ni Ricky habang si Kyle naman ay nakaramdam ng panghihinayang. Ngunit sa kabila noon ay makikita pa rin si Ricky na parang masaya pa sa nangyari. Nag-enjoy ito sa paglalaro ng basketball na kalaban si Kyrie. Sumagot ka Mendez, nakakaloko ang ngiti mo ah. Bulalas pa nga ni Kyrie. May next time pa boss, hindi ako mananalo ngayon. Lalo pa nang binanggit ni Sir Cyrus ang kakambal mo. Kalmadong wika ni Ricky na iniangat na ang isa niyang kamay sa harapan ng kalaban. Ano na namang kinalaman ng kakambal ko sa laro natin? Wala naman sir. Nakakatuwa lang na may kapatid kayong nagbabasketball din. Siguro magkasama kayo palagi maglaro dati. Paano kaya kung magkakampi kayo sa isang team? Kung ano-ano ang sinasabi mo Mendez, labas iyan sa usapan natin. Bakit hindi mo ako dinepensahan sa last shot ko? Kung alam ko lang, dapat pala minintis ko. Sabi nga ni Kyrie na lalong nakaramdam ng frustrations dahil sa nangyari. Sa sunod na lang natin ituloy. Isa pa, may isang bagay ako napansin sa inyo kanina nang masabi iyon ni Sir Cyrus. Itigil mo na Mendez ang bunganga mo. Sabi nga ni Kyrie at si Cyrus naman ay medyo nagulat sa nangyayari rito. Bigla siyang natawa ng hindi inaasahan dahil namumula ang mukha ng kanyang kaibigan. Sir Kyle, sorry, hindi ko nagawa yung sinabi ko sa inyo. Nangingiti namang wika ni Ricky nang makitang papalapit na si Maki at si Kyle. Ayos lang. Munting tugon ni Kyle na napatingin sa kanyang kakambal. Hindi niya alam kung ano nangyari pero pakiramdam niya ay nawala ang bugnot niya nang makita ito kanina. Nakaramdam siya ng tuwa. Nakaramdam siya ng tuwa dahil sa ginawa ni Mendez dito. Gusto niya itong tawanan gaya noon. Noong magkasama pa sila sa paglalaro ng basketball. Kaso, hindi na niya ito pwedeng gawin dahil baka magsuntukan sila bigla. Sige Sir Kyrie, aalis na siguro ako. Gutom na ako. Bakit kaya hindi na lang tayo kumain na magkakasama? Sir Cyrus, baka po may alam kang masarap na kainan dito. Wika nga ni Ricky na parang naging tropa ang tingin sa mga kasama niya ngayon. Busog pa ako, kayo na lang. Wika nga ni Kyrie na lumakad na palayo mula sa kanila. Napatingin naman dito si Kyle at napatingin kay Ricky pagkatapos. Tayo na lang tatlo ni Maki siguro. Lilibre ko kayo. Sabi ni Kyle na napatingin pa nga kay Cyrus na parang may gustong sabihin. Diyan sa may tabi, may masarap na kain na nagtitinda ng bulalo. Doon na kayo kumain. Hindi na ako sasama sa inyo. Baka sa sunod na lang. Salamat Ricky sa magandang laro.
Nakakatuwa kang player. Ngayon ko lang nakitang ganyan si Kyrie. Pabulong pa nitong wika. Anong ibig ninyo sabihin, sir? Natuwa siya sa iyo. Nagalingan siya sa paglalaro mo. Kaso asa ka pang purihin niyan. Huli pang wika ni Cyrus at napatango naman si Kyle nang marinig iyon. Tama raw ito dahil naramdaman din niya ito. Pasabi na lang sir sa kanya na maraming salamat. Sa sunod na maglaban uli kami ay pasabing siya naman ang tatalunin ko. Natatawang wika nga ni Ricky na kinatango naman ni Cyrus. Pagkatapos nga noon ay umalis na ang tatlo. Si Cyrus na nga ang nagpaalam para sa kanila kay Kyrie. Nang matira ang dalawa sa itaas ay makikita naman ang pagdidilim ng paningin ni Kyrie. Ngayon lang ito nakitang ganyan. Kahit ako hindi makapaniwala sa ginawa ni Mendez. Tatalunin ka raw niya sa sunod ninyong pagkikita. Wika ni Cyrus at si Kyrie naman ay marahang napangiti kahit pa pinigilan niya. Ngayon lang ako nagkaroon ng kalaban na ganun kasi sa paglalaro ng basketball. Mahinang sabi nga ni Kyrie. Ano yon? Wala. Pasahan mo nga ako ng bola at gusto ko pang mag-practice. Sabi na nga lang ni Kyrie. Samantala, pagdating naman ni Ricky sa kainan sa ibaba ay napahinga naman ng malalim si Kyle nang mapatingin siya rito. Gusto kong mapasali sa national team at maging pinakamagaling na basketballista sa Pinas. Iyon ang gusto kong mangyari dati. Kaso hindi ko na itinuloy dahil wala na sa tabi ko ang isang taong palaging nanonood ng mga laro ko. Mahinang wika ni Kyle na kinaseryoso ni Ricky. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.